Diyos, salamat sa imong pagdakip na pud ka mo sa pagpadayon sa among pagtuod sa imong pulong, Lord. Pangayo na mo ang Diyos sa imong Espiritu. Pagpus kami, dahil kami mo, tagaini sa sakto kasing-kasing sa pagdawat sa imong pulong. Nagdami kami, Diyos, pagpadayon, magsilbing inspirasyon, o paglipon ka na mo, ang pagtulunan gikan sa imong pulong. Salamat sa Diyos mo, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Ang inyong mga notes, dala ninyo, magpadayon ka sa portion ng gitawag nato the Bima Judgment and Rewards o ang atong gitukan karon ang gitawag natong crowns. Na ata sa we're done talking of the crown of life. Ang ikalawang crown na itong isutan, the crown of rejoicing. If we can still have time, we stretch until sa crown of righteousness. So, isutan nato na siya. Karon. And, dinhi, ang atong balikan, ang crown of rejoicing. Yan. So, sa crown of rejoicing, kung mabantayan ninyo, kini maong korona sa kalipay, ginahatag kini na maong dati sa mga nagsangyaw, no? O nagdala sila o mga kalag diha sa Ginoo. Mao kini ang punto ani. Para ni siya sa mga soul winners. Katong mga nagdala mga kalag o sila padayon sila nga nagpugi sa pagpangalagad, no, sa Ginoo, pinaagi sa pagsangyaw. O kabalo po nga uban sa inyo padayon po nagsangyaw, no? Kinsa din yung ga-involve o mga evangelism? See your hands, be your right hands. Naamoy mga efforts for evangelism. O dako dito ka na kaayon, no? Kay usa ka halang doon nga kuluhaton. And dinhing dapita karon, i-run nato, tanaw nato ang continuation ng atong topic. Muadto na ta sa portion sa crown of rejoicing at i-explain na nato itong muadto ta sa bahin sa what are the elements of authentic evangelism in the gospel. Nasa mid-screen ninyo. Ingon ko nga, evangelism is the primary step, unang tikang in fulfilling the Lord's mandate of making disciples. So kung atong sabton ang paghimog alagad, nasa'y mga steps, nasa'y mga tikang. Can you still recall or remember pila ka elemento ang atong gitagaan o puntos sa ideya ng paghimog alagad? Di ba, ingon ko last year o sa mga higayon na usahay ng punto ko, there were 4 elements, doon ay 4 ka-elemento sa paghimog alagad. O ang unang tikang ang pag-evangelize. When we say to evangelize o evangelism, it means we are bringing people to Christ. Gadalata o makalag sa Ginoo. Muna yung initial na itawag natong steps to make disciples, paghimog alagad. So, unang-una, makonvert siya, makristohanon siya. So, ang idea niya ng evangelism is to have first the light of Christ. Mabatunan mo ang kinabuhi kagikan kay Kristo. So, to evangelize, it means to have the light of Christ, to bring the people, the person into the saving knowledge of Christ. Makabatunsa siya nila siya kay Kristo. Now, after that event, sa unang tikang, na na-convert na siya, na-Kristohano na siya, there is another element to consider in the process of making disciples. What is the next element? Sister, can you still remember ninyo?
Evangelism, sisunod sa evangelism. The 4 E's, pagka-E's, 4 major E's. The next E is edification. The word edify, build up, to encourage, to strengthen, edify. Ang idea ng edification is about nurturing. Hindi mo na siyang, kung sa tanong pa, hindi mo na siyang gibisbisan. Kinapatubo na mo siya. So, pag may edification, ang punto niya is to grow in Christ. To strengthen the person's faith in Christ. Kitabangan mo siya mamulig-on sa Ginoo. So, di lang siya una na born again siya. Kitabangan na mo siya in his journey to maturity. Ito yung edification. Usa ka proseso ka na nga padayon gikan sa panahon atong nagsugod nga nakailakas Ginoo hangtod karon. So mauna ang atong gibuhat dinhi karon is part of the edifying process. Kitabangan ta padayon sa pag-igkon, sa pagkakon sa pulong sa Ginoo, makapalambo sa atong pagtuo. The third element of the making disciples, ecclesiastification. Sabi pa nga ng senior pastor ko kaya ito pa sa Maynila. Wala sa dictionary yun. So he made his own translation. And the key word is the word ecclesia, means church. Simbahan. So ecclesiastification, ang idea niya is to bring the person into the local body of Christ. Dahil unahin mo siya sa simbahan to become involved in the church. Apil na siya. Walay rambo o soro ng Kristiyana. Dili na lang mo sa balay magsimba. Tanaw ng TV. Naalala niyo yung COVID, na uso yung online. Smart kayo ba no? Ang ipakita dito yung avatar. Na mag-pray na ta. May kung ang avatar mo niyo, pasigil mo na gana. O, di ba? Nga mo dito sa taga-pray, as kayo magbubuhat sa ubang Christian. O, hugas plato, galungan. O. And notice, nagandang mahimo kung wala ka sa kanang concentrated good na space o lugar na hindi magtapo. So, siya kita po dito. Hindi siya nahimong productive. Labi na, di ba? Ay, saan magka-build yung relationship? Naran mo kas balay. Yan, pag ng pastor, okay, let's give our greetings to one another. Let us, di ba? Express the love of Christ to one another. So, mag-share ka sa TV. Diba? Hello! At sa pa, karoon na live na ito ng live. Nana yung mga online ka live. Pero, hindi mo po pwede ikaw na usagot. Importante grupo. Isang pagod sa mga innovation sa technology karoon, ang importante na achieve ba yung relationship. O kilala ko ba nung nagwali? O ikaw rin nakailan niya? Nagyan ko siya yung pastor. O kasi nasimba. So the idea, the question money. So diyan na po naging ka, na-appeal na ba ka sa lawas ni Kristo? Wala pa. Okay, ang natin yung theology na wala. Sa dihang na Kristohanin ka, appeal na ba ka sa body ni Christ? Wala pa. Appeal na. Membro na ba ka sa body ni Christ? Wala pa. Membro na. Napamutan na karoon, eskwela pa matang membership class. Di ba? Ang punto din kaya mo rin mong official ng imong pagka-membro sa body ni Christ dito sa mga local expressions. Mga simbahan na naasa na kalain-lain mga lokalidad sa maniini. Asa man address na po ang lugar? Sa Buddha. O dili sa Buddha lang kung simbahan. Pina-express na commitment ng mga lagay ko sa Ginoo, pinaagi ani nga bundok nga grupo, ani nga lokalidad, ani nga simbahan.
mo ni ang dayag, visible expression of the body of Christ. Ang local church. Ito nga may version sa body ni Christ. Ang universal, spiritual, hindi makita nga lawas ni Kristo, na ang ganang sakop dito ang mga tinuod lang na born again. Wala ito siya yung organization, at sa living organism, wala'y heads of leadership dito, wala'y, basta ang basihan na dito na siya relasyon sa Ginoo. Pero kung tinuod siya apil sa body ni Christ, ipakita niya yung commitment siya sa local expression, sa local body. Mauna ni karon. Usa naman gudta sa mga local expressions ng body ni Christ. Amen? Ang simbahan dito, kung ganun pa mga local expressions, sa nagkalain-lain mga lugar. Ang tawag sa ato, local church. The local body. Now, karon, mauna nga ecclesiastication. We bring the person into the body to become involved, to be committed. So, i-grow, mas mo-grow siya, kasi kugamit siya. Ikaupat, emulation. Sino kasabot ng emulation? Mahimo na itong sundaw ni Kristo. Mahimo na kang, saman, tigpangampanya ni, isa na yung kampanya sa economy, kinsa, si Jesus di mo gikampanya. You are now the introducers of Christ. That is emulation. Kung imo nang gi-emulate, kita may mong gi-emulate, kita may mong gisunod, kita may mong gi-kopya, kita may mong gi-model. Kinsa si Jesus God, si Jesus Christ. Wala yung gi-emulate. So, wala yung proseso sa pagtubo sa discipleship. Pero dili na mahitabo kung dili unang tao na born again. So, sa unang elemento, very important. Evangelism. So, let's proceed now. What are the elements of authentic evangelism? Yung tinuod pa. Authentic siya. So, karon akong tanawon. Unang-una, natin point of comparison, ang tinuod na ebanghelyo batok sa mga popular nga mga ideya mahitungod sa ebanghelyo. Kaya na may gitawag natong claim nga mauni ang ebanghelyo, muna mga popular inila nga mga ideya mahitungod sa ebanghelyo. So ang ginahang true claim, mauni ang ebanghelyo. Pero atong ikumpara karon, kung sa ba ang sabi ng Bible, may tungod sa ebanghelyo. So what is the gospel according to scriptures? So makita niyo sa Romans 1:16-17 and sa 1 Corinthians 5 verses 1 to 4. So that is the gospel being explained through the Word of God. Whereas the opposite side, mauni ang popular ideas or popular notions, may tungod sa ebanghelyo. Na atong tan-awon ko nung karon. Una-una, ingon sila na ang ebanghelyo kuno ay personal testimonies. No? Mainly emphasize sharing individual stories of how they encountered Christ, experienced change, or received divine intervention. Na ang testimonies, nindot ba na? Positive ba na siya? Na magpag-ambit ka sa imong kasinatian, may tungod sa lihok sa Ginoo sa imong kinabuhi. Mga personal testimonies. And these testimonies serve to inspire faith and demonstrate God's active presence in everyday life. Makapalipon kini sa atong pagtuo, no? O dili gipadayan usab, ipakita nini nga ang Diyos active niyang presensya sa atong kinabuhi. But a testimony is not the gospel. Nindot ang testimony, ang personal natong mga sharing God. Pero dili siya ebanghelyo, dili na ang makaluwas. Your testimony cannot save. It must be the gospel being expressed or being taught. Kinahanglan itudlo ang may balita. Diba? Kasi, mo na yung dagan na, ani ato,
mag-evangelize me. Anong ginawa niyo sa pag-evangelize? Sharing lang kami. Kasi nag-sharing na ninyo ang mga testimonies. So, mo na itong gospel? Mo na? No. So, maunang uban. How about vague messages about God's love? Yung word na vague. Yung pasabot, dili ka, ano nga kaning mga dili kaayo klaro o detalyado. Mga taphaw lang na pagpasabot, no? Mahitungod sa gugmas Ginoo. Okay. Kining mga vague, panalitan. When you say vague messages about God's love, commonly sermons and teaching focus on God's unconditional love, often expressed in broad, mas in-express siya sa mas lapad, no? Emotional, appealing terms. No? May gihigugma kas Ginoo. God is one. God loves you. God is what? Compassionate to you. Mga vague na siya, mga sweeping statement lang. Okay? So while emphasizing love is central, sometimes these messages lack specific doctrinal depth. Walay lalim. Express mo ang mga messages na itungod sa gugmas Ginoo, but very vague. Lack the specific. Kulang siya mga detalya may tungod sa doktrina na laong pagtulunan na laong may tungod sa gugmas Ginoo, sa uban pang mga gitawag natong mga maayong butang may tungod sa Ginoo. So making them accessible but less detailed. So when that vague, taphawran, dili klaro. Nang pag-ingon, Ebanghelyo na to. Ako man siya naingnan nga gihigog magas Ginoo. Nya maluwa siya ato. Alam mo, importante, bago ni mo i-introduce ko ng mga butang, dapat yung tao, hindi mo i-assume na nakailan na Jesus Ginoo. Dapat kaila siya. How can we believe if we do not know Him? No? Diba? Kung saan pumutuo, kung wala kung kailan niya. Naalala niyo yung Romans chapter 10? So the gospel must be explained. Importante yun. So hindi pwedeng gospel yung mga mabawlang na mga istorya may tungkol sa Ginoo. Now, mga Bible promises, mukul ka verse God, muna sa as Ginoo. Gospel na nga. Muna yung iba naman na popular notions or ideas. The gospel is often presented through promises found in scriptures. Kanunay good na ang gospel kadalasan, kasagaran, ginapresent siya na pinaagi sa mga saad na makaplagan sa pulong sa Diyos. Such as God's promise of eternal life, hindi mo maghatag kinabuhi tayo, the promise of peace and provision, tabuon sa Ginoo mga panginahanglan. These promises are what? Emphasizes to encourage believers to trust in God's faithfulness and to motivate hope. Kining mga saan, itagaat kaugat-aton din ang pagdasig sa mga magtotoo sa pagsaling nila sa Diyos. No? Sa pagkamatinud-anon sa Diyos, o kiniusap mo mudasig sa ilang paglaong. Pero, Bible promises is not a gospel. Dili siya ebanghelyo. Dapat naintindihan niya muna bakit kinakinsa niyang kinsa ang Diyos. Kung anong luwason siya, kinamay siya luwason sa Diyos. Kung sa mga iyang tinuod na kahintang. O kinsa may muluwas niya. Kakinsa mo siya, ang may maluwas. Dapat na-explain ang gospel. And how beautiful are the feet of those people who reach out people and explain the gospel. Kasi siguro, moral values. Pag ba naging mo na
Ebanghelyo, yung sultihan siya. Tutuan na nimo siya o mga nindot na mga values. Diba? Sa mga opisina, sa gobyerno, o mga privado, naman po yung mga values na ginatudlo nila. Mga values formation. Magbinuutan ka. Napatay mga statement ko sa heart. Honesty is the best policy. Biblian mo na, David. Napay mga statement natin, diba? Ikot, one time century, diba? Example na, diba? Common ka na. Cleanliness is next to godliness. Biblical na, David. Taas ang kamot mo na biblical. Ay, swimming statement yun. Ipagpasakot sa Binisaya pa, kung limpyado ka, automatic Diyos nun ka. Taas ang kamot. Basta hugawan. Dili Diyos nun. Ano yung opposite nun? Ang limpyado, Diyos nun. Cleanliness is next to godliness. Automatic ba na? Hindi. Na may mga limpyado, pero naluwas. Di ba? Oo. May mas statement na mga moral values. Pero ang Kristohanon ko, automatic mo grupo siya pag-abot sa cleanliness. Alam mo? Yung pagbabalik, balik ko sa inyo Tagalog na term kita. Yung pagbabalik loob. Maganda po na-explain yung teacher ko niya before. I did yung study sa online. Yung nireview niya ulit sa amin yun. Yung sa Tagalog term, yung pagbabalik loob sa Diyos. Lumapit ka sa Diyos. Yung buong loob. Sa Amerika, sa West Movement, ang understanding nila sa loob, yung inner, is purely the inner self. Sa sunod lang. Walay labot sa gawas. Sa Pinoy na concept, ang loob, kauban ang gawas. Ito, sample. Bahay, kubo, kahit munti, ang halaman doon ay sari-sari. O siya muna, mga vegetables. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patani. Asa ka na siya? Sa sulod na bahay kubo o sa lawas? Ha? Pero nga naman, notice, bahay kubo, kahit gamay lang siya, kahit munti lang siya, simple lang doon siya, pero marami siyang halaman. That's an expression. Dahil complete yung halaman, alam mo, kung may mga puyo ang balaya, natinay nyo? At ano yung value niya ng mga nagpuyo ang balaya? Yung ipakita nito sa gawas, isang expressions kung sa'y nasa so, yung concept ng Pinoy ng loob, kauban ang gawas. So, pagka-Kristo pa rin ng kaita, kaya natin, if you are godly, you strive also, okay, to express as testimony ng imong paligid sa gawas ko, maayo. Amen. Kung saan yung may bawaan, nga born again ang namuyuan ng balay, tanawa ilang kusina o CR. Intindihan mo? Ang ibig sabihin nun, partner siya sa atong i-learn. Amen. Although sometimes hindi automatic yun, but kabalo nga, yung mga buta na hindi bali, gusto mo nga, mo reflect bitaw yung imuhang values and imuhang pagtuo. Na, kung ato pa sa kusina, kung siya nakita mo sa kusina, gadagpo ang mga plato. Di ba? Wala mo yung nakalimutan, di ba? Cleanliness is
next to godliness. Ganon. But that is not biblical. Nabalikan sa gitawag ng values. Moral values. Ayan. The gospel is frequently associated with promoting moral virtues like honesty, kindness, forgiveness, and humility. These values are seen as essential or important for personal growth and societal harmony, often presented as practical application of biblical teachings. I would agree. Yung value yung mga moral values. Pero mga igsoon, yung moral values is not the gospel. Unsay foundation ng moral values? Is what? Is the scriptures, the doctrine. The doctrine first before religion, before any expression of what? Of morality, honesty, kindness, forgiveness, humility. Yung pagkabuhutan, kining mga maayong na usapan, kinaiya, dili na siya mo yung gospel na. Kaya yung gitudluan ng siya na dapat magbinutan ka mo. Magpasayloon ka mo. Maraming ka na itudlo ba? No? That is not edification. No? Maayo ka mo. No? Magpapaubsanon. No? Namunay na sa pulpitutanan, unya wala ni mo gilansang dito sa persona ni Kristo o dito sa higpit na trabaho ni Kristo sa krus. O nibalik ka dito sa value ng sakripisyo ni Cruz, ni Kristo sa krus. So, yung i-emphasize na kita makasasala. O dili na ito, mabago na ito kinabuhi, o wala tayo katapos, bisan lumaso na ito kinabuhi. That is not the gospel. Values is not the gospel. Ang problema mo na popular na ideas ka. Nga kung gatutlo ka, sige, atong strategy mo na mag-values ka. Pero make sure na dili na may makita sa mga tao. Ang makita sa mga tao, na ang tao tinuod na mausap, na asya moralidad na tinuod yun, tuod kay in the first place, nakabatod sila kay Kristo, pinaagi sa Ebanghelyo. The gospel must be explained first. Kaya ang gospel lang ang makaluwas, dili ang mga moral values. Amen. Asa na itong mga naanay mga kuluna sa kalipay ko. Daghan akong na-evangelize. I-evaluate na ito. Iunsan niyo pag-evangelize ko. Amen? Hilo mo ito tayo. Hilo. Okay, sunod. Unsa pa ang problema sa uman? Social involvement. Bakit mag-apil-apil bunta sa atong katilingban? Many churches and Christian groups emphasize social justice, charity, and community service as expression of gospel principles. Now listen to this. Ang talag ikaw, tagaan mo, iwalin mo, isangon mo yung mga social injustices, mag-isgot ka of charity, act of kindness, pagtabang ito sa uban, ang pag-apil mo sa komunidad, sa mga servisyo ni Ana, dili na siya tinuod na gospel. Ang kinahanglan sa tao, maluwas siya kay Jesus. Amen? Tinuod na dapat kita na atay social involvement. Ang purpose ng imong social involvement, taytayan lang siya, bridge lang siya, but that is not the gospel. Kaya bisan pang magsigi ka hatag ng act of kindness o daghang kang mga bridges o mga taytayan for engagement, may medical mission ka pa, meron pa mga feeding, meron mga relief goods, mga short term and long term, magtungkol pa gi-eskwelahan. Pero kung wala ang gospel, wala'y maluwas sa community. Amen? Amen din sa kayo? Amen. Kaya ang mga
believers, tama o anak. Mo galing na yung mga organization, diba? May Kiwanis Club, Lions Club, Eagles Club, diba? Ano ba? Ano ba mga club? Ha? Wala dito club. Ganun. Teka kayong club, ba't may tumuan ng mga club? Sinabi na social involvement na. O panalitan, kinimagay, donated by. Diba? Such and such fraternity. Diba? Nakabutan yung ngalan sa fraternity. Sila nag-donate anang waiting shed. Panalitan, sila nag-donate anang mga basketball court, kininang club, mga social engagement na. Makaluwas na, dili. Nakuinama na po mga Christian, sa 100 pa ka magpiging, yung walay gospel, dili na beautiful feet. Ano yung tinuod na beautiful feet? When you share the gospel of Christ. That's the only way, no, to save people. Yun ang appreciation mo. I am not ashamed of the gospel because this is the power of God that can save me. Ang ibang-ibang. Basta pa, siyempre, i-cover natin yan. Heroism. Wala. Alam mo, there's nothing wrong na nationalistic food ka. Dapat ang Kristohanon, nationalistic food. Di ba? Naalala niyo sa mga eskwelahan natin na yung logo. Kasi nakabutan dito sa logo ng mga sa school, sa DepEd. Kung Tagalog pa, Maka-Diyos. Sunod. Sige, sumay. Makakalikas. Ano pa? Makatao. Makabansa o makabayan. Kasama ba yun eh? Ang tinuturo natin how to obey and submit the government. Kasi hindi man ang tao niyang opisina man. Ang institusyon man ang itanaw nito na ang Diyos ang nag-decide, hindi man ang taong isla. We have to understand that. Kaya lang, heroism is not the gospel. Hindi yung gospel. Na magpakamatay tayo para sa asa. Okay na para sa nasunod tabihin ka. Asa mo ka dapat una sa tanan, yung imong allegiance and loyalty. Asa? Sabihin mo, heroism. The gospel narrative of Jesus' sacrifice. Kaya ako sa akin sa uban. The gospel narrative o story of Jesus' sacrifice on the cross is often highlighted as the ultimate act of heroism. Ang ilang pagdanaw sa sakripisyo ni Kristo, ay namatay po si Jesus as what? As an act of heroism. A heroic act. Hindi heroism yun. Ang iyang gibuhat sakripisyo para maluwas tayo. That is not heroism. Believers also are encouraged to emulate or follow this sacrificial love in their own lives, demonstrating courage and selflessness in service to others. Magiging hero ka. Para sa uwan, kanino kang hindi na siya makaluwas. Isang sunubon man yung lawas dun sa kalayan para isakripisyo sa uwan, without the gospel, that cannot save. Dili mo kaluwas na. Kaya nag-heroes namatay. That is not heroism. Kung sa pa yung popular notion or ideas, behavioral edification. Sama na yung behavioral edification. Okay. The gospel is seen as a guide for moral ethical behavior. Ang Biblia, kita na lang wala naman siya o guide. Kung saan kama, binuutan. Oo. So, encouraging believers to live a disciplined and upright or righteous lives. This includes avoiding sin, cultivating virtues, and adhering to biblical commands as a way to reflect Christ's character. Kadiyot lang.
bisan pagdagang ka isulti para di mo kanang natin siguro self-esteem. Okay. Self-esteem per se is not wrong. Pero kung ikaw lang tagaan mo siya saktong self-esteem na pinaagi lang sa pagbinuutan para saktong imong pagtanaw sa imong kaugalingon doon, mag-boost ang imong moral, hindi na siya gospel kung hindi mo na siya eksakto. Kaya ang self-esteem, bunga lang na siya, kaya naluwas ka. Kung nasakto imong tanlantaw, imong foundation sa Biblia, nagsubot sa gospel. Pagka-born na ninyo, nagkaroon ka ng proper self-esteem. Nagkaroon ka ng tamang pagtapatiin sa sarili mo. You have a new identity in Christ. Ang kinsa man na kay Kristo ay bago na. Yan. Amen? So, self-edification, kung magtuto lang, kita sa inyo, sa iyo kami sa social media, di ba na yung mga engagement yan sa academic community ba yung mga TED Talk, di ba? Cross, doon na yung magtutulog bitaw na maminaw bitaw na maghatag sila yung mga experts sa kanilang mga specialized na knowledge nila sa ilahang field. Maghatag sila ng mga engagement group na makatabang para mas maboost ang inyong moral, talagang mga usahing pao ng mga guest speakers ng mga universities o sa ubang mga tawag na itong mga organizations na naa sila mga conferences, alam mo sa tinuugan, kung dili ka magsugod po sa tinuugan ng foundation sa gospel, sa iyong ugan. Tingnan magkaroon ka ng knowledge pero na ba kayo power to do that? We do not have the power to change ourselves. What ay gagawin para gusto natin paulit. So that is not the gospel. Ang sa pag-ibanghelyo yung opposite. The gospel is about may tungod kay Jesus Christ. O kung saan man ang kisbutan sa gospel? Si Kristo namatay para sa kapasigon sa itong mga sala. Kung pa? Dinubong na ba na siya? Kung si Kristo mabalik, to complete the story of the gospel. Now, karon atong tanawang padayon kini, kung sa man kini, evangelism and salvation do not come by usaman. Ang evangelism ng pagsangyaw, o ang kaluwasan, dili kini mahitabo, pinaagi lang sa usa. Cleverness. Usa lang cleverness. Ha? Pagka, maalam mo, hindi na siya. Tungkol kay, maalam mo na siya, paluwas din na. Galing yan. Maalam mo na. Sabi nga niyo po sa 1 Corinthians 1:17. Asa na mga right niya? Hindi sa intelligence siya. Sabi ni Dad sa tao, siya kaugalingon. Kasi ang makaluwa sa tao, that is something spiritual. Ang need ng tao is what? A divine act, ang lihok sa Diyos. Inaagi sa Ebanghelyo. Not the cleverness of our mind, kabright sa tao. Ma-appreciate ba natin na siya? Atong basahon ito na. 1 Corinthians chapter 1:17. Hindi gusto mo ito ba? So, itong mga people with beautiful feet, malinaw sa atin ito. Ikadil lang, hindi ayaw sa akong kabright. Hindi tayo sa convincing power na ako. Maagi ko na siya sa charisma. Hindi ay dihag na. Ang pagluwas sa tao, hindi dahil na sa ating kaugaling ng puso o kaming kamot. Napuntan sa unang natin ang text. For Christ did not send me, si Pablo, kaya ako wala isuko ni Kristo, okay, to baptize,
Ibig sabihin, this is not my priority. Ang tanawang yung priority din niya. Una sa tanan. For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel. Ang pagbaptize, kauban lang na siya, pero sa iyang priority. To preach the gospel. Ano yung mandato sa Ginoo sa iya. So sa paagyan niya iwalay ang Ebanghelyo. Dili pinasikat sa man. Not in the cleverness of speech. Dili pinaagi sa mga inasahasan ng mga pinulungan. Ang maayon kay kamo articulate, may kamo express, mo explain sa mga difficult na mga term kita and concepts na simplify nimo. Yung siya diha, dili na kami makaluwas. Although, naa na siya itabang, pero dili na siyang value. That the cross of Christ should not be made void. Lalo nang dili sa mga hinasasan, mga pinulungan. Let's put this into context. Kaysa panahon ni Paul, ang kaakbang ni Paul, yung mga philosophers ko ng Greece, mga maayog, mga hinasasan ng ilan mga pinulungan. Ayaw ni Paul makulebin sa ilaha. Nga murag, i-convince lang nimo ang mga tao, diha, kung di maayog ka mo, istorya. He-explaining po sa people of Corinth, guys, ang akong pagwali sa mga balita, dili pinaagi sa mga inaskasan ng pinulungan. Kung dili pinaagi sa pagpadayag sa gabong sa Espiritu. Ayun niya mga igsoon. Ingon din niya, according to yung word na demonstration. Okay, akong basahan balik sa verse 17. That ingon diha, not in cleverness of speech, that the cross of Christ not be void. Okay. Nadili ko na siya na kung kini iyan na istorya sa 1 Corinthians 1:17. Gibalikan pa na niya. Tanawang sa 2 Corinthians. Open your Bible sa 2 Corinthians. Chapter 2. Pagkait naman sa tanawang din sa verse 2. Dito siguro na si Buwan ng tiling ang Bible na. Can we have? Ay, si Buwan ng Bible. Tanawang beginning verse 1. Ito lang, ipasize niya dito. Sabi niya, I decided that, i-decision na ako. I determined that this for my own sake, not I would not come to you in. Sorry. Kaliyan lang. Reviewin na naman yun. Okay, 1 Corinthians 2:8. Okay. I would like to correct in verse. 1 Corinthians 2, beginning in verse 1. Sabi niya, and when I came to you, sa diyan ko niya anak ninyo, mga kaigsuunan, I came to you, brethren, I did not come with superiority of speech, of wisdom, proclaiming to you the testimony of God. For I determined to know nothing among you except Jesus Christ and Him crucified. Ihalang elaborate more ang chapter 1, verse 17. Kanyani ako kaninyo, dili pinaagi sa mga superior, pinaagi sa gitawag natin po, sa inasahasan sa mga pinulungan, na superiority sa mga pamulong niya, na pinasikan sa karuhanong kaalam ba? Speech, or superiority of speech or wisdom. Kundi proclaiming o preaching o proclaiming to you the testimony of God. Nung siya sa akong pagwali kaninyo, dili
Pinasigad sa mga inaskasang mga pinuluan o kaalam sa tao. Kung di sa verse 4, I determined to know nothing. I-desire na mawala akong lain na ibawal. Kung dili lamang iwali si Kristo. O daw niya kamatayon sa krus. Ang verse 3, and I was with you in weakness and in fear and in much trembling. Yan ako sa iba kali. Uban ang saman. Ang uban ko kahadlugod. With fear and trembling and with weakness, with my limitations. Sa verse 4, and my message, take note, and my preaching were not in persuasive words of wisdom. Dili sa mga convincing words of wisdom ang akong wali, sa pagwali na po sa mga balita sa inyo, not with persuasive or convincing words of wisdom, but in demonstration of the Spirit and of power. Sa ibang translation, but by the demonstration of the power of the Spirit. In other words, mga igsoon, ang kaluwasan sa mga tao, ang pag-evangelize, hindi yan sa galing lang lang sa maalamon na pamaagi. Dili na siya mo makaluwas. Kinahanglan ng liyong sa Ginoo. Not persuasive words of wisdom or methods. So may mga methods, di ba? Ang banday, lain ng methods, di ba? At may methods pa nag-evangelize. Siyempre mo marami ang methods. Ako ba sa inyo pag nag-evangelize? Sa mga? Ha? Ito pa ganitang methods, ha? Okay. Itapon na mo ganito mga street kids. Alas 10 sa gabi. Dala ko sa man. Usa ka na pupuntos ng pandesal. O? Juice. Tapok yun na ay naay? Tapok. Tapok. Wala dayon. Now, mga bata, pros carnival, masip punon mo na, parang alambre ng mga bukoy, mga ligo niya. O niya, lima, mga kailangan, spiritual na doon mo, tabugan ko sa libo mo yan. Labi ba umagoy? No, kay limang ka, aligo kayo na, no? Sa karton na muna, imong pamagunta ng alas 10 sa gabi para takupon para lang evangelize sila. Di ba? O sa ka-strategy lang na. Pero dili yung strategy ang mga kaluwas. Kung sa'yo mga kaluwas? Ang gospel, ako na hikap kay sa ako, kaya dapat malinang sa ako na siya. Next time. So, okay. Ako na rin basa din here. Christians should understand, ito lang, simplified point. Christians should understand that different people have different beliefs and backgrounds. Dapat sabto na ito magustuhan ng mga tao, lain-lain mga tao, lain-lain kung ilang mga background o ang ilang belief. Agree? Okay. Just giving a reverse story or testimony without considering where someone is spiritually isn't really what the Bible teaches. Huwag masabot, bisang mag-asa pa ka, testimony, i-rehearse mo yung testimony, i-practice mo, pero wala rin muna i-consider, i-una-una, kung sa'y kahintang niya spiritually, wala gihapon. Dili ka na mauang mo dito sa Biblia. It can comes across as insincere or judgmental. So some Christians use the same way of sharing the truth. O ba naman, i-share nila yung truth which can lead to false or self-righteous attitudes. Pag nag-share ka sa truth niya, ang resulta sa atong pagpaambit ka maturan niya sa usaman, dili tinuod na pagpaambit ka maturan, dili na mao o nidipilot ka mo sa man na ang tao na imo siyang self-righteous. Iyang panlantaw na imo siyang self-righteous, isa'y piyakon na. They might rely on reasoning, marketing, mga pamaagi ka. No? Pamaagi sa uban, asa sila nag-rely sa reasoning, marketing, mga pamaagi nila pag-market, pag-campaign nila sa kamaturan, joining with other churches, join sila sa ubang simbahan, or personal experiences, or mugamit
Gamit sila ng mga tricks and shortcuts. Sometimes they might use these methods to convince others, but not always in a truthful or biblical way. Ang problema, di kung pumiso ang Biblia, gagamit lang mga gimmicks, mga tricks. Today, ang ubang mga evangelists make a big mistake. They assume that sinners already know who God is, but they ignore the important question inside Diyos, who is God instead. Muna yung problema nila. Pagkatubang mo sa mga tao, pag evangelist ka, o sa diretso ng mga istorya, unsay may tabo pag ang tao, unsay may tabo sa tao pagkahuman siya, namatay, diretso na dayon ka. Di ba? Muna kadalasan ko. What will happen after you die? Unsaman. Pero dili nimo una nagsugod ka nga naay Dios, kinsa ning Dios, na offended ni nga Dios, na suko nimo ay ang tao makasasala, unya ikaw dili nimo matagag solusyon ka na kay makasasala ka, dili nimo usad imong kaugalingon, dili nimo maluwas. Ang Dios naghimog solusyon, pinaagi kay Kristo. Ug siya lang ang solusyon sa Ginoo, wala na lain pa. O kung dawaton nimo siya, nga Ginoo manluluwas, nga kinasing-kasing, maluwas ka. Kay mo ng Biblia, sa Juan 1:12, katong mga nagtuminawag kanya, itagaan niya katungod nga mahimong mo saman. Apo, anak, anak sa Diyos. Ayan. Di ba? Nga kung sila mabuhaton na ni sir. Ingo ng Biblia, kung ikaw mutuog maghinusod. Pero asa magsugod, iba-ila-ila sa nimo nga nung kinahanglan kung maluwas o ipakita na ikaw malumos ka. Kinahanglan ka luwason. Ang ibang sa tinuod ng image, nagkaluwasan, hindi itong nalumos bitaw mag-iitsahan ni kong salbabida. Kanya na rin kamot siya, 50% sa ako. Luwason ko siya 50% ko. Ako ang paningkamot, 50%. Hindi. Ang image na kaluwasan, nalumos ka. Unya, totally nag-pass out ka. Giluwas ka. Na ay, anong tawag ng mga maluwas? Anong tawag sa kanila? Ha? Diverse. At sa pa, napay, napay tawag na, ha? Lifeguard. Lifeguard. So, giluwas ka. Unya, pag kumahan na sa imo, ha? Nag-pass out na ka. Sa'yo, gibuhat niya. Ginibayog ka. Diba? Sa itong ihapa na, sa CPCR, sa din niyang nag-seminar sa inyo sa Red Cross. Wala. Ha? Ha? Pinapilay ha? 1,000 na ihapa na. 1,000 po. Kapag mo sa ihapa na? Wala. Sir, are you okay? Wala na mga pangutana ba? Sinubog lang po siya. Pero, talagang nagpass out siya. So, inong i-revive. Nya, gagamit ka. I-tell mo siya. O niya imo? I-mouth to mouth. Ang naluwas pareho sa nag-boy ni ano. Nalumos. Okay. Going back mga igsoon, mga image na perfect sa kaluwasan. You are spiritually dead. Totally corrupted. Tibuong di mong pagkatao is being corrupted. Kaya kita totally depraved. Bisa na ay innate o remnant of quality of goodness in you. Apil na namansahan po siya sa sala. O wag kay katapos. Kinahanglan kang i-revive. Ganun image nun. Nagkaluwasan. Hindi yung nalumos ka na. Na ito na dahil kitang ka mo dyan. Sa babida na naikisi. Nagkamot na ika. Sige lang kinahanglan. Nagkamot ko para maluwas ko. Uwi po po mga maayong dinuhatan nun. Nadahangat po kay Jesus. Hindi na image ng kaluwasan. Okay lang. Importante
malinaw na no, sa uban. Because of this, many sinners don't realize how serious their situation really is. They don't understand who they have offended. God Himself ang nasuko sa ilaha. That is very sad and dangerous. No? And according to this study, the statement ng Walter Chantry, today's gospel, authentic or authentic, ika na statement. Now, balikan na nato mga iso. Nagtulog ang klaseng approach mo sa pag-evangelize na sila kitawag ng Santa Claus na ayon sa tumusan. Ito yung opposite sa Santa Claus. Santa Claus approach na ay yung kitawag na kung practice ay anong guro ba ang approach? What do you si Jesus man impyerno pagkaroon ang daw niya? Gano'n ba, no? O, yun ang approach noon, no? Ang Santa Claus naman, doon ka mo. Ang inyong mga ubang lain-lain sa you know, you follow the right pattern dito daw sa scripture. Huwag ka mag-Santa Claus. Ito yung Santa Claus? Kung sa may simbolo ng Santa Claus, ito yung kinapresent. Gifts. Kung nawato ninyong ginugong, tanan ninyong mga problema, walay magbibintangan, mas kamutanan maluwas, akin ang problema. Diba? Matantang ninyong mga utang. Inyong mga loan, pwede nang dilibayaran, kaya ito sa magbayad. Grabe na, kung sakay mo, boat, ayaw magbayad, kaya tatiya sa boat ang Diyos. Kung sa may mga balatian, hindi pagdawato ninyo si Jesus, magtanta ninyong balatian, di na kinahanglan ang doktor. Mga inana, mga extreme kayo, di ba? O natuhol ka po din kay gawas ng kurinti sa balang espiritu sa akong kamot. Alam mo na yung mga extreme, pero na yung mga pasakto, hindi extreme. Pero hindi mo pwedeng, ang tamo kung minsin mo doon, hindi emotionally, doon siya kaya naman. Naikot man yung iyahang emotion, mga felt needs man, imong pakinahanglan. Ayun sa Ginoo, ang inyong unaakay na kasakit doon sa Ginoo niya. Napay drama kamay sa keyboard. Medyo ang tingin sa pastor na kay gamay drama ba? Galanod-lanod. Ikaw na, doon ulit kas 5 minutes. Wala. Kasunod si Mana, nawa, nagbalik na dito siya. Kaya emotionally convinced naman siya. Naalala niyo yung John chapter 6? Ingon si Jesus God na, ang akong lawas o ang akong dugo, ang tinuod na naman, ang tinuod ka paano himno ninyo, ha? Ano ba na ito? Suno, himno na ito yung dugo, kauno na ito yung lawas, kalibal tali. So, ang ba makasagot, no? Dapat kayo dito, hindi na ma-process ko, no? So, yung 60, yung ingon dito, yung 6,000 na kasunod kay Jesus, bibig true. Di na itong sunod ang nabay, niyawan na si Kuna. So, inana ng istorya ba, no? Kaya di na sila kaapas, kaya na naman. Kaya sunod lang sila tungkol sa Jollibee. Naintindihan niyo? Yung sa ni Jesus, sabi ni Jesus, kamong lusi, kasi gusto ko rin yung sa ilahan. Sabi ni Pedro, Lord, yung bigating si Pedro talaga maguna ka nun na ibaba. Lord, asa pa mo ato? Sisipin niya ni Sophia. Nasa iyo ang pulo na naghatag kong kinabuhi. Sa John chapter 6. Tingnan si Jesus, tinuod na kamo, akong mga pinili, lusi ka mo. Tingnan mo sa inyo na isungay ng dito. Ano ba naalala niyo? But one of you is the devil. Si Jesus, dahil sunod niya ang crowd.
Kinaa sila'y lain-lain ng mga panginahanglan. Pero si Jesus, dili siya concerned sa numbers. Asa siya sa concern? Yung mga tao ituon niya, magkitawag sa Diyos, yung tinuon nakita sa Diyos, dili sa Jollibee. Yung mga tao ituon, ang ano daw na sa emotion? Imagine mo. Gitawag na po si Jesus, pas-pas kaayaw yun. Tumas ka po na, doon ako'y balay. Pero sigurado ko na. Pero ang problema lang, pwede emotionally and intellectually convinced ang tao, pero diligid siya committed volitionally. O in this volitional way, wala rin pwede ko ihatag ang ginagay kinabuhi. So, mao ka na mga ekso. So, how beautiful are the feet of those who bring good news? Next slide. The true gospel and popular idea about the gospel. Ingon din sa true gospel, the Holy Spirit uses life and testimony of Christ's body as a means of drawing in and persuading the world of unbelief. Okay, pwede gamitin kung saan, ang Holy Spirit at kung saan. Ang testimonyo ng mga Kristohanon. Para kung saan, may mo siyang tool para yung mga tao i-draw niya o ingon diha madasig niya. Ang popular idea naman, most people think that evangelism is just sharing the gospel orally without taking into account that the church actual life witness to the community. Kasi kalahian. Ang mga naman, may mga pasagdi na lang po ng testimony ng church. Pinabuhay ng mga tao. Basta wali lang ka. Ang importante, mag-evangelize lang ka. Dili kain na issue ng testimony sa church. Pero, ang concept ng true gospel, ang imuhang pagwali sa may balita, kinahanglang back-upan ng testimony ng community sa pagtulong ng mga Kristohanon. Okay? Nga naman, para makita nila, madali sila. Kay pwedeng gamitin ng tool sa Holy Spirit, dili ilang testimony ang makaluwas ang Ebanghelyo. Naintindihan nyo? Pero, ang pag-evangelize, we're talking about evangelism, di ba? When you evangelize, your evangelism, your declaration of the gospel must be backed up by the testimony of the church. Nga naman ng mga tao, dahil ito sa lahat, kay pwede mo yung sila nindot man, wow! Lamig paminawon ang Ebanghelyo yun. Pero napandun sila sa mga, kinabuhi sa mga Kristohanon. Mauna nga, sige, nindot lang naman paminawon, pero kulang sila po sa kadasig. Wala'y gamito ng Holy Spirit, hindi ko gamito sa Holy Spirit ng tool. Posible ba ng Holy Spirit mulihok even without the testimony? Posible, hindi. Tasak na mo ninyo. Muli ang Holy Spirit purely for the gospel. Preaching. Without the testimony. Yes. Pero the bearer of the gospel, kinahanglan i-represent ang tarong doon. Pinagis akong kinabuhi o ang komunidad ng simbahan. Dapat ang atong mensahe dili confusing. Nung inunta ang Diyos, nasukop sa sala. Ang mga Kristohanon daw ko, may kinabuhi ko sila. Ang mga ayaw ko mga sila. Next slide. Ephesians 5:15. Ingon din ni. And as your shoes, the readiness to announce the good news of peace, the gospel of peace. Sandals were the sign of one equipped and ready to move.
The sign of the Christian is that he is eager to be on the way to share the gospel with others who have not heard it. Naalala yung isulti ni Jesus, I'm almost done, doon ako naman. Ingon din akong itukod ang akong simbahan o ang portahan sa impyerno dili mo daog bato niini. The first meaning tungod kay isecure na tadaan sa Ginoo. So wala na yung second chance ng usa ka Kristohano. Okay? Maadto sa asa? Sa impyerno. We don't have. We are already secure. The gates of hell will not overcome or prevail against the church. Will the church will continue to push forward? Because it's the work of God. I will build it. Yung promise ni Jesus, ako ang magpupod sa simbahan. And the gates of hell has no power over it. Walay kahon ang impyerno. Now, another thing, reality natin, is kalimtan mo. The world is a battle between good and evil. From Old Testament to the New Testament, this is always a constant battle. Adunay pagkibiso, pagkigubat ang mga komunidad sa pagtuo, ang mga righteous, o ang komunidad sa walay pagtuo, ang mga hindi natalo. Kaupang sa atong pagkibiso, batok sa yawa, isunog nato ang sapatos. Kung saan ang sapatos? Kung sa'y tatak. Adidas ko. Sunog nato. Kung sa'y itong pasabutan na? It's the shoes of what? The gospel of what? Ano sa Ephesians chapter mo? Ano sa Ephesians? Nauna na yung screen. At sa dito. Ano ang Ephesians? 15. Kasi nakabatan? The good news or the gospel of what? Of peace. So ito na mga beautiful feet, forward march. Kung sa'yo dalanin mo mensahe. Pakigdait. Nakinsa may luwason. Ang mga naasa, kanit-ngit. So magtagog work as kalibutan. Ano yung mga dramas may people? Ang pikas na kamot niya, gipit siya. Ang sa pikas, gitira siya sa? Hindi sa Ginoo. Diba? This is the battle. Kunya, kung sa may mga pamaagi na ito, libro, bakit? Yung konteksto ng Ephesians 6:15, na kahit na po ang application sa verse 18, and pray in the Spirit in all occasions. Yun ang konteksto nun. Kunti pa sa mo, ang spiritual conflict, ang spiritual battle is done in what? In the context of prayer. Makipiso ka, pray in the Spirit. Your prayer should be guided by the Spirit, should be led by the Spirit, should be empowered or controlled by the Spirit. So spiritual engagement kini, susugod ka doon sa Ginoo. Di pwedeng imong kaagi mo lang abilidad sangyaw ka dito. You must be immersed and saturated with the Word of God in meditation, and you are guided by the Spirit. Importante na siya. O nga, pagdala na nimo, pagbarog na nimo, dala-dala na nimo, isunog nimo ang sapatos sa pakigdali. Lalo mga sundalo ka na ito, mga Romans, musugugan sila sapatos. Hindi ilang mga sapatos na ay mga spike. Ang purpose ng ay spike, to give them a firm footing. Nagbisan, mubarog sila sa tubangan sa pakigbiso ko, nakabarog sila
firm, likon good. Kung dili sila mas light, they stood on a very firm, itawag na itong ground. Kaya ang ilang mga shoes na ay spike. Gigamit ko ng analogy yun. So, ang illustration din our message is the message of peace. Kung dahil kung nato ka na, muna yung atong ibarugan, how beautiful are the feet who brings good news. Amen? And indeed, they will receive the crown of rejoicing. Kapag natin sa langit, baka kabalo na ibuhit niyo. Kabalo. Kung nagwali ka, ako yung uminaw dito, nagumas ko, tungkol sa iyong mensahe. Lalaman yung kanta ng, you can still remember yung kanta ng, I don't know kung kinakanta mo din, it was this a song na kinompose na nirecord mo, naalala ko yun, yung story is about the missionary, hindi niya alam na sa iyong padali ng pag-mission, daghan di ay ang madalas din. Yabot ang panahon ko, siya kaila sa uwan. Hindi nila tayo usap. Na niabot siya dito, ang story niya, gusto niya i-communicate dito na yung mga ubang tao na nahihikap tungkol sa iyang pag-evangelize. Niya wala siya kaila. Because simply people, reaching people, sharing the gospel. Pero wala siya kabalod. Kung mautunahin mo niyang bigas niya, natubang mo sige. Now let's end this. Next slide. Tanawa yung ginawa kong chart. Ako na nung na-share sa inyo before, na ako'y adjustment ibuwatan. Okay. Ang pagsangyaw sa Ginoo, dapat ang pagsangyaw sa Ebanghelyo, dapat sakto natin yung divine side, ang kaparti sa Diyos o ang kaparti sa tao. Pag nagsangyaw ko sa Ebanghelyo, ang Diyos ay hindaan ng unang dili ikaw. Kasunod ka na. Pinaprepare niya lahat ng tao. Okay? So din kung imong tanaw ng pikas na side on this end, makita na ito ang role sa Diyos. Ang Diyos pa dahil Kristo yung pinaan sa kabuhatan na general revelation. Kaya general na pagpadayag sa Ginoo, yung kabuhatan na istorya na naay Diyos. Mutanaw ka sa mga punuan sa kahoy, mutanaw ka sa mga bukid, ang design ng mga langgam balupad. Magtuon ka sa science, sa outer space, yung beauty, yung design, yung engineering ng entire universe, you would say, there is what? There is God. There is somebody na gamhanan kaayo superior, and He architect this universe. There is God. That's a testimony, a revelation that there is God. Ang tawagan ng general revelation. Now, karon, pinudili enough ang general revelation na makalawa sa tao. Doha ka klaseng revelation, sabi mga ni John Macubin. Ang usang ka revelation is the special revelation. Ang special revelation, maunang Bible di kukta ninyo karon. So, nagsugod nagpadayag ang Ginoo sa oral traditions o sa dihang na dawat sa mga tao, ilang i-transfer din isulat nila. So, nagkaroon ng written tradition. Isulat. Tanto niabot ang Bible sa ato in various translations. Pero din maguna ang Ginoo, unya namuhag ang balang espiritu sa iyong pagtawag. Ayan na. What an example. Atong imong example din si Joey. Halila, Joey. Tindong tayo. Let's say ako Holy Spirit. Okay? So, na-divine side. Si Joey pa namin, ibutan na ito, hindi pa siya Christian. No? Eh, nagpapangita niya doon sa Ginoo, pero dinigit siya ang anak na serious na search. Kaya wala na siya katapos niya. So, mga yan kayo. Kung siya'y buhaton sa Ginoo, ang Ginoo na istorya sa tao, pinagis karumakan. Unya, wala na ni Joey ito. No? Pero nagbuhaton sa Ginoo, mugamit siya instrumento nga muwati.
Siya itong buhapon dito. Si Marlon. Halika. Yung drama sa kanya ko. I-dramatize na ako. Yan. Wala nang kuboy visual aid din. Sila akong visual aid. Okay. So si Marlon Indahay ang beautiful feet. Hindi happy feet, ha? yung movie na happy feet. Siya ang beautiful feet. Okay. Ito si Marlon yung messenger na dala sa Bible. Ayan. Ito yung human side. Ayan. Muna yung human side, siya yung luwasunod. Ayan. Yan itong Holy Spirit karon. Okay? So ang Diyos, may istorya na, okay? Pero hindi siya makailas Ginoo, base lang sa iyang nakita sa kabuhatan, yung creation. Kinahanglan ng special revelation. Ito yung side na yun, yung communicate, yung itawag na itong role ng communicator. Oh, ayan, yung communication. So, sa'yo buhaton daron ng tigsanyam, iyahang walihan si Joey. Mutala ko sa inyo. Kinsay magpuna. Ito na Holy Spirit. Buha ang role ng Holy Spirit. Hikapo niya si Joey o iya ko gamahan si Marlon as messenger. Okay. Samtang paanggit si Marlon, kung wala, ablihan sa Ginoo ang iya kasing-kasing o alimpatakan. Ang iya muna-muna, hindi siya mahayaganan eh. Amen? Hindi na kasagot. So, ito yung buhaton. Ito na Holy Spirit. Okay. Higa na. Hindi ba higa na ang Holy Spirit? Kinamatay siya gunato na. So, parang panalitan, hindi mo siya nakawita kanan sa Ginoo. Nakabubog siya sa nagwali. So, gabdihan na kami Marlon ng Bible. Hindi na po. Ito ba na kasi niya? Maganahan ako kasi yan. Pero hindi tayo, nag-share siya. Nag-share. Ikaw, gusto lang magsuka ba? Ay, kung dito sa merkado, hindi, na-stop ka. Kaya na ay nagwali sa corner. Na-stop ka. Na-stop ka kalit. Surprise ko ka. Kung may nakawaw ka. Hindi ka na nakasabot siya. Sa Holy Spirit, nagsugod ang conviction ko. Now, pero kung sa'yo una-una, yung regeneration, sabi ko sa ng regeneration, patay na siya, kung disconnected na sa Ginoo, kinatagaan siya ba ko? Kasing-kasing ko. So, ito na, niliso na siya. Pero bago mahita ko na, why listening, ito, ako nagkikisi, naman tayo, listening, di paano na siya mapun again kung walay gospel? So, samtang nanginang siya sa gospel, nakasabot siya yung Holy Spirit. O ingon diha si Pedro, na tao ka mo pag-usap, pinaagi sa walay kamatayang puno sa. So, nakasabot siya. Nalisok yung kasing-kasing karon. Sa diyan nakasabot niya siya, nirespond siya. Na si Jesus day yung manluluwas o Ginoo. Pero kinahanglan mo siya tikam. Sa diyang tikam buhaton. So, naana siya conviction. Naana siya conviction doon. Na-regenerate niya kasing-kasing. Kung saan may sunod na tikam. Kung saan yung ka elemento sa conversion. Pagtuo o paghinunso. Bunga na siya. Kay siya, nakasabot na nag-born again siya. Okay? Sa diyang nag-born again siya, okay? Nakabatong siya bagong kasing-kasing karon, nituo siya o ni dawat. Pagtuo niya pagdawat karon ni kung saan may tapos siya ha? Kung saan itong sulti kanina ni Auntie Didi, ito siya Auntie Didi. Siya ay ipakawalay sana di mataro. Pag-declare ka nun sa Ginoo, ikaw karon, Mr. Joey, sa peligro. Ang salang, Pordakyo? Ang salang, Joey ka? Ibanez. Ikaw akong di pakaw
mga opisyal ka na ikaw mataro na. Okay? Gitangtang ka mo ng imo. Sige, gitangtang na dito. Nung na-justify siya, ito ng justification. Di na ka guilty, acquitted na ka. Di na ka mapriso doon. So, acquitted na. Kunya, kinahang pagpuntaw siya. Kasi kinutang sa iya para mahin siya magpuntaw ko. Dito. Sa pagkapon na niya, kasi kinutang sa iya. Christ's righteousness. Unang new life in karon. Na may righteousness ni Christ. Kunya, di puyo pa ni mo padala? Espiritu. So, pagtiklaran ni mo karon, okay, na naghinulsol na ka. Saan mo pasakot yung paghinulsol? Nitalikod sa sala. Yan. Kunya, saan ito sa pa? Yung paliente niya, yung suko niya, yung brother ng paghinulsol. Nito, oo, may hinulsol. Sige, nagputuon ako. Yan, ito, nagod siya. Pagtuon niya, tawag ato na convert na siya, di ba? Pag-convert niya, ito yung justification sunod, yung ipawalay sana. So, pagtuon niya karon, kaya conversion mismo na conversion. Pitawag mo ikaw, pagdawag niya na convert siya. Okay? Gideclare karon siya ng saman. Because if you confess that Jesus is Lord, if you believe in your heart, you shall be saved. Okay. Pag human nag-declarar na, i-declare siya na justified, forgiven, and therefore siya ay naluwas. Salamat po sa inyong mahal ko. Salamat. Yun. So, ang human side, instrumento lang doon sila. Kanya ang proseso, ikan ka na regenerate, na born again, na kay conviction doon, diha, kunya, pag humanda yung diha, kaya mo kay conviction kung wala na iso yung kasi. Kunya, magmununod na dahil na ikaw na-sanctify, hindi ka na born again ka, magkakaw na dahil kas pagkamalaan. Trabaho ka na tanas Ginoo, paingon na sa nahimpitan sa pagbalik ni Jesus. Ang human side, di puro siya nag-present sa gospel, iyahan kang di-convincer, pero ang tinuod ng Diyos na naglihok sa inyo. Kaya ang sabi ko ato sa nag-warning, pagkauman niya kisiyan sa gospel, iyahan i-follow up, nurturing. So sa pikas na bahay ng Diyos, ang kabalaan sa imo, sa tawhan na bagay na ay follow up. Kung sa may mga follow up na pamahagi, para kauban sa pagbisbis, sa pagpatubo sa tanong. Kung sa man? Bible study. Kung sa pa? Prayer meeting. Kung sa pa? Mga Sunday service na namin engagement ng ministry sa pagbisbis sa inyong kinabuhi para walang bukas pagtubo. Yung tawahan na side, maunay inyo nakita karon. Pero ang Ginoong lihok niya ko nanan. Ang gausap ka na ito para mo improve, mula kauta, magalaan, o ga-improve at kinabuhi, trabaho na sa balahang Espiritu. Human side and divine side. Dili sa pikas ang ipakita yung response, makita mo yung araw na blue, na sa level na yung awareness of God without the gospel. Mga tao, na ay Diyos, hindi siya kadungo sa gospel. So, diyan na experience sa gospel, at na development. Na siya awareness sa gospel, kung nag-grasp na niya ang epekto ng Ebanghelyo, makasabot ba mo, mag-grasp ba ninyo, maintindihan ba ninyo ang gospel kung dili i-ablihan sa Ginoo ninyong mga hunahuna? Dili. So, diha ako ka ng punto na kung diha. So, ika dito nga, nag-grasp na ninyo, na kayo positibong attitude towards the gospel. Wala ba yung sa Ebanghelyo? For the natural mind, without the Spirit of God, the gospel is, the message of the cross is foolishness to them. Para kanila, mensahe may tungod sa kamatayan ni Kristo, o saman, binuang. Therefore, tungod kay nausap ng imong panlantaw, kay naanan na itabo sa imo. So, positive na ka, nakasabot ka, gidawad nimo, muna ikaw, gimatarong ka, o naluwas ka. So, hindi mo, develop ka na. Hangtod na, di ka dito, darang development, na positibo imong panlantaw sa Ebanghelyo, imong
Pastor, makasasala din ko. Di ba? Una na, nahimo ng positibo, idawat na nimo yung mensahe. Pero niya, nakita na nimo yung tinong nakahintan. Hindi ba nakita na nahayagan ka? O niya, sunod, nahayagan ka nimo kaktikang sa pagdawat, mautugi ka na tanang diog sa Ginoo. Yung human side, o ang divine side. Ang human side, convince ka, ipasabot ang kamaturan, pero ang gadihong, ang namuhan, ang iliso sa inyong kasi ng Ginoo. Niya, pag humantay na, after your born again experience, pagkahumanin mo na regenerate, ito na may tabo, na anak kayo gitawag natong repentant, di ba? O, kauban na siya sa pag-iso ng kasi nanay repentant heart, o nanay pagtuo, o niya, na anay gitawag natong evaluation sa pagtuo, na gikan ka ni dawat sa Ginoo. Imo din kasi natian, na examine na dahil mo, Ginoo mo niya ang born again. Kamu lang ako naramdaman na 20 years na po sa Ginoo. So kasi mahal pa mo dahil ko na born again. Naintindihan nyo? Kaya you have to check your heart, re-examine you have to examine yourself if you are in the faith with definite article. Kung nakakabasa mo. So magpasabot, journey mo learning. Ikaw na may makabalo kung born again ka. Okay, amen? So what time is morning brother sa ako sa ganyan, kung born ako sa Ginoo. Pero ako pamati, mula na buta, di ko yung aming pensahan. Ikaw may makapag-test ni Ama. Kaya na-experience mo. So na-evaluation. Okay? So kung pasabot, kung authentic to, ang ino experience, na nidawag ka sa Ginoo, pag-evaluate mo sa inyong faith, doon makita niyo kung tinawag ko niya, kung saan nahibawan ng Kristohanon yung ka. There is what we call that an incorporation into the body, okay, for growth. So di ha, ikaw mismo, itahay, ni-appeal na ka sa simbahan. Oo, nagpadayo na ka. Hangtod na ako naman, na anak kay communication sa Ginoo. Kamamo na kamo, hampo niya. Pag Kristohanon ka, Kristohanon ka sa Ginoo. Mabati mo Ginoo sa sunod. Dili ka ng tao doon, Kristohanon lang, ang naimanan connection sa Ginoo. So you have now an access to the presence of God, the community with God. Hindi lang naman, sa pinitabo, na ano dahil stewardship, nasabtan hindi mo mga, kailangan din ko mga nagdas Ginoo. Pinayalan din ko sa Ginoo. Kunya, pagkawaman din na yung ana dahil, kailangan din ko ulit ko ito. So, hindi lang ipakakit ko na ko ulit ang akong kinabuhi na ito sa kailangan ko na ko ulit ko ito. Ako kasi nakilan ko, daghan pamaluwas ko sama na ako. So, diha ikaw, nasabtan mo imong tawag. Steward ka, nakaplagan mo imong kaasa, ang imong linyas kinabuhi sa pagpakalagan, kung ikaw padahan mo pagdamit sa Diyos para sa buhay. Dili na kapika sa tao naman niya, ang katulad share mo, sige siya follow-up mo, kanya ang trabaho sa Ginoo, mutik-tik kita mo, ay usap na siya. Grabe yung pag-isip mo siya kinabuhi. Di na niyo siya makakita ng lugar. Hinay-hinay, kapahilis ang iyang mga hindi maayong batasan. Na-change niya. Gradual, pero mag-improve po siya. Tungod na kaya si Marlon nag-share sa gospel. How beautiful are the feet of those who bring the good news. And what is the reward? Kung ikaw nagdalang ka na sa Ginoo. Usalang kakalap ang imo nadala. Ang tibuok kalangitan gabudiyaka would celebrate just for one soul. Taas ang kamon na kamo na ay experience na nakapaambit mo sa puno na ay nidoon sa Ginoo na luwas. Taas ko. Wala yun. Okay, balik ko na po pag-iman. Taas ang kamon na nagpaambit mo sa puno. Kunya na amoy na nadasig o nagdawat siya sa Ginoo. Nakita ni
reward. And what is that kind of crown? That victor's crown. Anong klaseng victor's crown na? The crown of rejoice. Ano yung mga fruit ko? Yung sa soul winning. Okay, gusto ko din karon. It's 5 o'clock. Tuntun na lang ko din. Next meeting, we will discuss the crown of righteousness. Part 1 pa lang ito ng crown of righteousness ang ganda sa inyo na notes. Tugalan pa lang ito siya for the crown of righteousness. Any questions, reactions, or what is your take sa message? Okay? Question. Yes, madam. Kung dadagan mo ito masiran, o wala pressure. Yes. Hindi ka share pa niya, wala sila ng born again. Hanapin mo may crowd. Okay, the sheer ka wala sila born again. Okay, listen to this. Ang role din natin sa tinuod na preach lang. Kaking sa trabaho ng tawag doon sa ino. Kinsa'y unang nagtawag sa mga tao, kita o ang Ginoo? Kung sa'y sulti ni Jesus, come to me, those who are weary and laden, and I will give you rest. Kung sa'y sumpay ako, tanaw natin context of building theology. Sa'y sulti, sa lain ng text, those who will come to me, I will never drive away. Ang kinsa man mo ka na, dili na po i-sell. Pero pauwi ni Jesus ang bigas ng babae, walay pwedeng muluon ka na kung sila wala ipadala sa amahan ngari ka na. No one can be born again to himself alone without the Father initiating the job through the Spirit. Because it was the Father who brought us to Christ, and Christ will not reject that because you are one of the chosen few before the foundation of the world. And therefore, they take effect, pinaagi sa usapan. Dawat pag-uwi. Dawat ikos. Now, karon, naapa ba kay God will be wide? Ito na. Ang command ng Ginoo given sa Scripture, just share the gospel. Hindi man ka aware or unaware ka sa outcome. Ang Ginoo ng kawala. But for those things na aware ka na in response, of course, sa inyong gibuhat para sa kanya, sa Ginoo to fulfill that mandate of making disciples, you will share sa gospel, there will be a definite reward. Kung dahil ang magdala sa Ginoo, great is your yes. Yes. Gracia, yes. So, ibig sabihin nun, ang konteksto ng grasya mo, ang human side, ang Ginoo na nagamit sa matag usa ka nato sa lain-laing talento. Lain-laing gasa. Kuban ka nato ang gasa nila, kung saman, para ni Pablo, ako ang nagtanong, si Apollos ang nag-bisbis. Let's say, hindi ikaw nagpadayon ng paluhap, pero ikaw nag-evangelize. Ang nag-bisbis o nagtanong, paniho lang sila na nangalagad sa Ginoo. Mudawan sila ganti sa Diyos sa ilang gibuhat. Dili po din mga ditong nagtanong, oy, ako nagtanong ha? Ako i-title na. Nisunod lang kas agi. No. O katong nagpaluapod, naman, naabot siya yung reward, pero ang iyang reward sa pagpaluap, kasi ang point ng crown of rejoicing is the crown of bringing soul to Christ. So, asa yung crown of rejoicing ihatag? Sa? Siya nag-evangelize muna. Okay? Nga, kung siya trabaho kung nag-business for nurturing, anong crown meron siya? Especially yung pastor, yung nurturing, yung mentor. Anong trabaho niya? Especially yung doing the pastoral job. You receive the crown of glory.
ba, dapat ang crown of glory is rooted, our crown of rejoicing is rooted from sharing of God's glory. Now, what if ni-share siya sa gospel perfectly being altered on niya out of gitawag na to compulsory tungod sa Bible school. And then, after pila ka years, yung iyang nashiran, nahimong na Kristohanon, on niya, nangalagay sa Ginoo, pastor na, so pangutana mo ni, yung nag-share ba, makapilan na ng mga crown of glory? Okay. For example, Mami, tumagot sa ako itong unang point. Sabi niya, it's the work of grace. Amen? Okay. Ang imong trabaho lang is to evangelize, share the gospel. Ang pag-response niya is the act of God. Ang ato lang is speak to be shared for the glory of God. Kaya ang Diyos graduhan na dili sa performance. Asa sa intentions and the motives of the heart. If what we did is God's honoring, they mayang Ginoo with all the purity of motives para sa Ginoo, and they will receive their reward. Kaya bang luwason sa Ginoong tao without you? Of course, they will be with you. Remember si Pablo, nag-interview ka rin ng sa iyo sa Acts chapter 1. Pwede bang luwason sa Ginoong tao without you, and he will use another instrument, not you? Pwede? Pwede. So, ang point na to, ikaw kitagaan sa Ginoo ng role to play. Play it well. With a good heart. Okay? Now, let's say, nagbunga yung iyang kahabo. O kung saan yung tabo, nahimo na siya pastor. Pastor na. Na pastor na. Okay. Ibang role na po yun. Ibig sabihin na siya porsinto ato. Naba siya crown of glory kay na pastor. Naba siya crown of glory. Dili tungod kay na ang convert, ang sinayop out, di ba sa Bible school lang ginay part ng kuhan, ang topic niya, ano yun ka? I-evangelize niya, napagalit nila ginagawa mag-ii ka, ihapan niyo mo pinakabuok na dawat sa Ginoo. Yan na. No, pero ang iyang pag-share is, dili tungod kay gusto niya imayang sa Ginoo, imayang Ginoo, dili out of compulsory, kay dili ka ka-graduate, hindi ka mahagbo ka lang asab, di kundi na nung buhaton. Pagkakanan, yung crown of rejoicing, manawag okay. Pwede ka nakagraduate, pero wala kay crown of rejoicing. Napani po ito? Kasi ganito yun eh. Kung ang yapas di mo grado lang, pwede ka makapasa sa grado. Pwede ka na mamupya sa grado eh. Amen? Pwede. So kung grado lang, kay naikuta pa ng lita, nagdadagan ka niya, nakakay mabutag sa report, sa imo ang itawag na kung naman na, journal nimo. Pwede ka makapasa sa Bible school. But in the eyes of God, if you're not doing it well, really out of obligation, and you are pressured to doing it, wala yung iba. Kaya nga naman, ayaw mo lumusok sa Ginoo na hindi kinahanglan Ginoo. Amen? Kung gamitin ka sa Ginoo, that's your great privilege. Play it well. Gamit ka sa Ginoo. Yes. Kung you play it well, doon ka sa bot, ipupus ka, but the prayer mo mauli, Lord, use me. Although this is a requirement sa school, makakomply mo po, my heart is, Lord, gusto na ko mag-evangelize. Pero hindi nakakonsider kung pila yung dadog hindi tungkol sa compulsory. Because that is your passion, wala kang pakialam. Okay? Basta ang point din tanan libuan na to as good stewards, ang basihan sa hindi performance. The motive behind the doing things. Yes. Okay, follow-up question, hypothetical. What if, hindi magkabalong kita nga, not all student Bible school are truly born again? Dili tanan, naagay mo man dito na dili born again tinoon. Now, what if, at that time, tungod kay compulsory ng eskwelahan, kilala siya mong share, dili siya born again at that time, pero iyang isiran, okay na born again, pero siya di born again. Ma-count ba ito siya as crown of glory sa panahon na ma-born again ako siya? Ito siya. Kasi
Sino? Tungod sa Ginoo. Okay? And tungod ikitagaka ng opportunity, wala rin ang mga kay i-fast na sa iyo. Kay Paul pa na, that is something that is your disqualified doing that. So, nag-born again siya, tungod kay nihok sa Ginoo. Dili tungod mo. Dapat niyo point. Pero siya man nagigamit. Siya man nag-share. Yes, at that point, pero yung nga niya mag-gamit. Yung nga niya encounter. Ang born again, at the moment na mo encounter kayo ng Holy Spirit, hindi na siya bumulat sa conviction ng usa ka tuig duha. Naintindihan niyo? Instant na siya. At that moment na mo encounter, na yung presence sa Ginoo, may response sa gospel. Might be nag-evangelize ka sa iyaha. Might be in your own strength. Mo nang wala siya na convert. Kay no one can come to me unless the Father draws him to me. Yun ang prinsipyo siya eh. Ang pagtuon natin kay Kristo is not by force. He made it possible, not just possible, but a reality na yung grace niya is something that you cannot resist. So yung pagtuon mo, it becomes a voluntary. So, Lord, pagtuon ko mo. In the first place, hihikap man siya. So, ang nakatay manalitan siya, hindi siya kung nag-evangelize siya. Wala effect. Wala yun. Later na po naging yung tao, trabaho ng Diyos yun. Nakuha nyo? Dito ka i-count sa Ginoo yung time na you have that privilege to exercise. Ang problema lang, balik ta sa Bible example. Si Judas is part of 72 who exercised powers and he also evangelized. Questions. Wala pa sila yung nadala sa Ginoo? Wala. Meron. Meron. It could be possible na you are not born again. Unya, na-convert ang tao through you. Is that possible? Yes. Yes. Now, karon, asa tinod ka niyo Panginoon? Ipos tao. Question, may reward ba si Judas? Very obvious. Okay, kung mahimo lang, bahala nagawa ko yung reward. Basta ako luwas. Pero kaya, ang nag-share man, later on, ilang years, nag-born-again siya. Born-again po siya. So, yung time ba nagigamit siya, pwede siya mag-credit. Kini mas mag-credit mo. Ito ang tagang kong idea. Si George Mueller, na-preach siya in 4 to 5 years with a laborious persevering prayer. After several years, kasi after 10 years na born again ang isa. Okay? Prayer, yun ha? So, iba yung, hindi kinabantayan, iba yung evangelize, iba yung intensify ka sa prayer. But they're part of that job of bringing soul to the people. Nag-pray siya. After another 10 years, idagan ang pinakapanahon, na sa lindayo na itawag na itong tuig, hinay-hinay ka born again. Come to the last na tao na yung pray, niabot na ng lahat siyang namatay siya. And later, na born again. Ito, different story. Kasi hindi yung actual na, ito yung pray niya. Ang question ko sa inyo parang na ba siya reward? Naawala. David Brainerd is a missionary. And most of his time is about prayer. Kaya nga, dapat naintindihan natin yung value na yun. Ang Diyos na makita kung paano ka itawag na itong cooperate sa ginalingan sa Ginoo. So, ang point lang ako dito, sa dili born again, hindi counted yun. Kasi pinag-usapan natin dito, sa Bima Judgment, kasi mo baro dito, believers. I-evaluate ang iyong agi. Believers in this world. Yes. Okay. Hindi pa lang mga kanila. Tanong is for everybody. Now, for example, like George Mueller, inumagod ang righteousness is sharing the gospel.
It's a crown of righteousness. Then you need to share the gospel. You need to proclaim the gospel. Okay, if you, paano man ito? Pagkanilid sa natin ng tao. No. Pangunta na, what if kung wala lang siya nag-share, just pray lang, ma-appeal ba siya or naa siya ilahin ng crowd? Naa siya ilahin na ang clear sa Ginoo Mauni. To be more specific, yung feet of the beautiful feet refers to those people who really walk and evangelize. Okay. So, ang engagement. But there is, I think, another way ang Lord only say those believers who have their own different job, working behind the curtain. Ito yung nalang sila sa closet to pray. But sa isang usa ka tawo po, na tinuod siya na nahikap sa Ginoo, na siya burden and passion for soul, he will not just contented like a hermit to stay in the four corners of his house, na magpabiling na siya sa kanyang closet. If you have the passion for soul, it bursts up. Di ba natabi? Manitag yung karkala. And the Holy Spirit will touch you and lead you to a certain person to share it. Walay Kristohano na dili mo share. Because first and foremost, make disciples of all nations. Asa gihatag na sa 120 disciples lang sa actual nilang encounter after the resurrection of Jesus before His ascension. O the application of making these disciples is for every single individual believers. Para asang application na mag-evangelize. Para sa appeal o sa tanang Kristo. Sa tanang Amen. Pangutanan. Palabot sa mandate sa kuwan sa Ginoo, dili ba ta paningnan sa Ginoo na wala ta nag-share sa gospel? What do you think, guys? Make disciples of all nations. Ako ba madayin ka? Lord, what we trying to negotiate you? Ano naman ba? And I don't like that excuse. Hindi naman pwede yung excuse. Itagaan ka 24 hours every day. Itagaan ka natural gifts. Itagaan ka resources. Itagaan ka time. Anong ginawa mo to help building the kingdom? Amen? Anong ginawa mo sa time? Marami kang time sa Facebook. Okay, it's enough for this afternoon. Daghang salamat sa inyong mga igsoon. Nakatabang ba ang ating pagtuon? Amen. Thank you, Lord. Let's close this. Ginong Diyos, paday namong gisabitan kay kanimo ang panahon. Salamat po Ginoo sa imong gihatag kanamo mahigayon kaming tanan nga nagatapo karon. Salamat Lord na ikaw padayon ang gapaigo Lord na ubalos kanamo sa kabatlaw sa imong grasya na tinud-an ka sa tanang higayon. Lord, you are so faithful. In many ways, ipakita ang imo ang kaayo ka wala kami angay, Lord God, na ipasigar mo. Salamat, Lord, sa grasya ni Managipin. And as we end this, Lord, and sa among pagpamahuli, imo kami balay umanan, mampingan, at salamat sa mga katuugan na imong andam para kanamo, at sa pag-atubang ako namin ini si Manahan. Help us, Lord God, to continue, Lord God, to be your witness throughout this week, and bring us back to honor you, Lord, for next Sunday. Salamat usap, padayon,